Peking video na nagpupulburon po ni Bongbong Marcos mga sangkay, itong fake video na ginawa ng mga kalaban ni PBBM ay kumalat na rin po sa international at pinag-uusapan na rin mga sangkay. So akalain nyo mga sangkay, nagpang-abot na po sa international media itong ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ginawan po siya ng isang fake video na nagpupulburon. At eto mga sangkay, napatunayan naman na po, lalong-lalo na po sa tenga at ilong, mukha, buhok mga sangkay, malayong-malayo mga sangkay, ano? Ngayon, pag-usapan po natin ito dahil pinag-uusapan po, binalita na rin po sa international. But anyway guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. At ilang tulog na lang mga sangkay, 1.26 million na po tayo. Parami po tayo ng parami. So i-subscribe nyo na po ito ngayon. Okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po mga sangkay ang balita. Deep fake na video na alleged, kumbaga ito daw po ay si Bongbong Marcos gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Ngayon ay sumabog mga sangkay at sa tindi ng pagsabog, umabot po dun sa international. Ang rason kung bakit natin pinag-uusapan ito mga sangkay, kasi for me ako naniniwala ako na dapat mapanagot kung sino man po ang talagang may kasalanan nito. Ako, neutral ako pagdating sa politika, mga sangkay. Wala pa akong pinapanigang mga politiko. Wala po tayo mga sinasambang politiko. Neutral lamang po tayo when it comes to political color. Hindi po tayo panatiko. Pero, mga sangkay, I have my own analysis and opinion regarding sa mga nangyayari sa ating bansa at international. Ngayon, ito kay BBM, ako ang gusto kong mangyari, mapanagot po talaga kung sino man ang may pakana, kung sino man talaga ang gumawa ng video na yon, especially yung gumawa talaga. Hindi lang po yung nagpakalat, yung mismong may gawa o kung sino man ang mastermind. Kasi, ito nagpang-abot na po siya sa international. Ngayon, mga sangkay, ito, panoorin natin. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. Si President Duterte daw. Wait lang tingnan mo natin. Duterte widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video So dito mga sangkay, parang ang sinasabi si dating Pangulong Duterte daw po yung nagpa-release ng video ayon po dito sa report. So yan po yung information siguro na nakarating sa kanila. Just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. Okay. So, dito mga sangkay, mapapansin po natin na malaki pong gulo ang naidulot nitong gumawa ng deepfake video against the President of the Republic of the Philippines. Nagpang-abot na po sa international. Di ba nakakahiya po yan? Malaki pong kalukuhang ginawa mga sangkay na dapat siguro mapanagot po talaga kung sino naman po talaga ang may sala nito. Kasi uulit-ulitin po ito, hindi lamang po ito ngayon mga sangkay, kundi maging sa mga susunod na araw, kahit na sinong tao pwedeng gawan ng ganyan mga sangkay. Yun po ang problema talaga kasi may AI tayo ngayon, di ba? Itong AI na akala natin okay mga sangkay, yung pala magdudulot sa atin ng kung ano pang mga problema, mga kalokohan na pwedeng gawin pagsamantalahan ng ibang mga tao. Kagaya po na ito mga sangkay. Ang pagkakaalam ko, 2 years in the making ang video, pero yung lumabas, hindi tumugma sa itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako, wala akong pinapanigan. Again, mga sangkay dito, sa ating channel, klaro naman po yung lagi kong sinasabi, na tayo ay walang kinakampihan o sinasambang politiko. But I have my own analysis regarding this issue. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president
their video is fake and obviously not real. Unquote. Kahit yung mga pro-Duterte, mga sangkay na iba, like siguro sila, hindi na ako magbanggit, yung mga kilalang vlogger, no? Sinabi po talaga nila na hindi po ito totoo. Kumbaga, hocus-pocus lamang po itong video na ito, mga sangkay. At kitang-kita naman, yung tenga pa lang. Yung tenga pa lang. Ang sinasabi pa nga po nila, meron pang ibang i-release na video. So, we don't care. No? Wala na tayong pakialam kung magre-release sila ng video. Ngayon, klaro po kung ito ay totoo o hindi, mga sangkay. Kasi pwedeng ang gawin nila, since nakitaan po ng butas yung unang video na inilabas, pwede na po nilang ayusin sa susunod eh. Maglabas pa po sila ng 10 video, pero ayusin na po nila yung mukha. Igaya na po talaga nila kay Bongbong Marcos, yung tenga, yung itsura ng buhok. 'Di ba? Pero kung hindi po itutugma, ay malabo pa rin yan. Pero kung tumugma man, mga sangkay, wala na rin kasi naglabas po sila ng unang video eh. Kumbaga, itong unang video na fake ang nagpapatunay na itong lahat ng paratang kay Bongbong Marcos about sa aadik ay hindi totoo. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference. Ayun. Ayan, makikita nyo mga sangkay, di ba? Nung nilinawan na po yung mukha, ito mga expert na po ito. Kahit pa yung mga eksperto pagdating dito, na hindi naman po, wala naman po sa gobyerno, ganito din po yung kanilang pag-examine dito. Hindi po totoo itong video. Gawa-gawa lamang. Tingnan nyo na lang yung tenga. Ito malinaw na malinaw talaga na ginawan lang po siya ng video. Yung tenga niya, magkaiba po na magkaiba. Yung ilong, magkaiba na magkaiba. So, yung mukha, lalo na mga sangkay. So, ang matindi dito, ang video na to, it's 2012 pa raw. Pero yung mukha, pang matanda na, di ba? Yung buhok, hairstyle na hindi naman talaga kay BBM. Where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. Oh, di ba? However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. Oh, di ba? Buti na lang sa international, sinabi mo mismo dito, mga sangkay, na hindi daw po ito ang first time na ang presidente ng Pilipinas ay tina-target po ng mga deepfake, like halimbawa yung boses na ginagaya. So, talagang ewan ko, kasi nasa panahon po tayo na modern talaga. Yung technology, matindi, kaya na pong gayahin ang kahit na ano. Pero hindi pa rin po magagaya yung pinakabuong buo. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him Ito, mga sangkay, audio rin. ordering the military to take action against China. Di ba? And given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea, such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. Buti nirelease po ito ng international, at least klaro na po sa ating lahat na ito ay fake video lamang. So ngayon, sana mag-ingat po tayo, wag po tayo magpapadala. Kahit pa po mag-release sila ng mga siguro mga 1 milyong video na ganun, wag po tayo maniniwala. Bakit? Yung una pong nilabas, palpak na. Okay? Ako, bilang isang neutral, hindi naman po pwede, mga sangkay, na kumbaga, hindi natin ilabas kung ano po ang ating komento tungkol dyan. So, meron din po tayong sariling komento. At ito nga po, yung ating komento na peke ang video na ito at hindi po ito totoo, mga sangkay, mga expert na mismo ang nagsasabi. At kahit hindi expert, kahit ako lang, na hindi naman eksperto, unang tingin ko pa lang sa video, sa tenga, sa mukha, mga sangkay, sa buhok, hindi na po yun si Bongbong Marcos. Okay? So, tayo, mga kababayan, wag tayo maniniwala, ha? Wag tayo maniniwala sa mga ganong klaseng kalokohan. Uutuin lamang po kayo. Okay? Okay ba yun? So, ayun, mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Again, pag-subscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po, mga sangkay, nag-upload po ako ng video
Okay, mga vlogs po natin. Hanapin niyo po ito sa YouTube, tapos i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.